Akala nila wala siyang silbi kaya pinalayas siya sa grupo, pero hindi nila alam, napakataas na ng level ng healing magic niya na hindi man lang nila napapansin na ginagamot na pala sila. At nang mawala siya, doon nagsimulang magkapira-piraso ang lahat. Nagsimula ang kwento sa kaharian ng Hersith kung saan mataas ang tingin sa mga healer dahil sa ambag nila sa paglago ng bansa. Sa Royal Hospital, nagtitipon ng mga healer para matuto ng mga bagong teknik at dito rin sila kumukuha ng lisensya para makapagsimula ng kanilang paglalakbay. Dito natin makikilala si Zenos, isang binata na kasalukuyang nagpapagaling ng isang pasyente. Ngunit nalaman natin na wala siyang formal na edukasyon kaya wala rin siyang lisensya. Pag-alis ng pasyente, pinaalalahanan siya ng assistant niyang si Lily na may kailangan siyang bisitahin na pasyente sa bahay. Sinabi rin ni Lily na ihahanda niya ang hapunan bago siya makabalik. Habang naglalakad si Zenos, may nakita siyang isang babaeng naghihirap sa sakit. Biglang dumating ang isang lalaking nagngangalang Forbes at tinanong kung nasaan na siya. Sinabi ng babae na sumasakit ang tiyan niya kaya pumunta siya sa ospital pero hindi siya tinanggap dahil wala siyang pera. Walang pakialam si Forbes at pinaalala sa kanya na isa lang siyang alipin. Dinala niya ang babae sa isang sementeryo at itinapon sa lupa. Biglang may lumitaw na itim na usok at pumasok sa katawan ng babae. Sinipa siya ni Forbes at sinabihang papakainin lang siya kung may madadala siyang mahalagang bagay. Pero bago pa siya makaalis, biglang umatake ang babae gamit ang kanyang mga kuko at napadugo si Forbes. Sinubukan niyang tumakas pero nasalubong niya si Zenos at humingi ng tulong. Ipinaliwanag niyang inatake siya ng kanyang alipin at kailangan niyang makarating sa ospital. Nangako siyang babayaran si Zenos kung aasikasuhin niya ang babae. Nagsimulang maghagis ng bato ang babae pero madaling iniwasan ni Zenos ang lahat. Humanga si Forbes at inutusan si Zenos na patayin ang babae pero tumanggi siya dahil ang layunin niya ay magligtas ng buhay. Binalaan siya ni Forbes na baka siya ang mapahamak pero nagulat siya nang wasakin ni Zenos ang isang malaking bato gamit ang kanyang mga kamay. Humanga si Zenos sa bilis ng babae pero gamit ang kanyang magic pinalipad niya ito papunta sa isang bahay at sinabihang kumalma. Nang lapitan niya ito, napansin niyang sinasapian pala ito ng isang multo kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para palayain ito. Humanga si Forbes at agad na nagpatulong para pagalingin siya pero sinabi ni Zenos na wala siya sa duty. Nagdemand si Forbes kaya sinabi ni Zenos na may dagdag bayad iyon. Naglabas si Forbes ng supot ng barya pero sinabi ni Zenos na kulang pa iyon. Naiinis si Forbes dahil lampas na raw iyon sa karaniwang bayad. Doon inamin ni Zenos na isa siyang underground healer na walang lisensya. Bilang kapalit, hiniling niyang ibigay na lang sa kanya ang babae. Pumayag si Forbes kaya ginamo siya ni Zenos. Samantala sa bahay, nagpakita ang residenteng multo na si Camila, excited sa pagkain, pero sinabi ni Lily na hindi pa ito handa. Dumating din si Sofia na naghahanap kay Zenos, pero sinabi ni Lily na wala pa siya kaya naghintay na lang ito. Sumunod na dumating si Linga, at pinauwi siya ni Sofia dahil siya na raw ang pasyente ni Zenos ngayong araw, pero nagdesisyon si Linga na manatili. Bigla namang pumasok si Lo, isang orc girl, at pinayagan ni Lily na sumama, pero kailangan muna niyang ayusin ang nasirang pinto. Inaya ni Lily ang lahat na maghapunan, at sinabi ni Lo na iyon lang ang dahilan kung bakit siya nandito. Sumang-ayon din ang iba. Habang naglalabas si Lily, palihim na tinikman ni Lo at Linga ang niluluto niya at agad silang namangha sa sobrang sarap. Hindi nila napigilan ang sarili at kinain ng lahat. Sinubukan silang pigilan ni Sofia, pero nang maamoy niya ang pagkain, hindi rin siya nakatiis. Nauwi sa ubusan ng lahat at nagsisihan sila sa isa't isa. Pagbalik ni Lily, tinanong niya kung ano ang nangyari. Inamin ni Sofia na hindi nila napigilan ang sarili. Nauwi ito sa pagtatalo kung sino ang pinakagusto ni Zenos, pero pinagsabihan sila ni Lily na tumigil dahil magagalit si Zenos. Sinabi niyang gusto niyang sabay-sabay silang kumain ng maayos. Nagsorry ang lahat at nag-alok tumulong pero wala nang natitirang sangkap. Narinig ito ni Camila at nagalit dahil naubos ang pagkain. Kaya pinapante ni Lily ang lahat para bumili ng bagong sangkap habang iniisip niya kung matatapos niya ang hapunan bago makabalik si Zenos. Nang magising ang babaeng alipin, nagtaka siya kung sino si Zenos. Ipinaliwanag nitong binili niya siya. Sinabihan niya itong maghubad para masigurong nasa maayos siyang kondisyon. Habang ginagawa ito, agad niyang nakita ang sanhi ng sakit nito at ginamo niya ito kagad. Namangha ang babae sa kanyang kakayahan, pero sinabi ni Zenos na normal lang iyon. Nagpasalamat ang babae at nagpakilala bilang si Til. Sinabi ni Zenos na kailangan niyang magtrabaho para mabayaran siya at pumayag si Til na gawin ang kahit ano. Pinahanap niya ito ng mga halamang gamot. Pagkatapos, sinabi niyang bayad na siya kahit ilang dahon lang ang nakuha nito. Nagulat si Til pero ipinaliwanag ni Zenos na pareho lang ang halaga noon sa ginawa niya.
Pagkatapos, pinunit niya ang kontrata ng pagkaalipin. Hindi alam ni Till kung ano ang gagawin niya sa buhay, pero nangakong babalik siya kapag nahanap niya ang sagot. Sinabi ni Zenos na pwede siyang lumapit kung kailangan niya ng tulong pero may bayad pa rin ang pagpapagaling. Pag-uwi ni Zenos, sinabi ni Lily na hindi pa handa ang hapunan. Dumating na rin ang iba dala ang mga sangkap. Napansin ni Camila na may bago siyang nakilalang babae pero pinatigil siya ni Zenos sa panunukso. Masaya si Lily dahil kompleto na ang kailangan niya pero nagpa siya muna siyang maghanda ng tsaa para sa lahat. Sa huli, nalaman natin na dati palang miyembro si Zenos ng isang adventuring party. Pero pinaalis siya ng leader na si Aston at binigyan lang ng isang gold coin bilang kabayaran, sinasabing hindi na siya magiging kapaki-pakinabang kailanman. Sinabi ni Aston na wala naman siyang naitulong sa grupo kahit siya pa ang nag-imbita kay Zenos noong una. Pinagtawanan siya ng lahat at sinabi ni Aston na hindi niya kayang tanggihan ang isang taong may silbi pero kung mamatay si Zenos, wala siyang mararamdaman. Dahil sumikat na ang grupo, kailangan na raw nilang magpakitang gila sa mga maharlika at hindi nila kayang isama si Zenos. Pero iginiit ni Zenos na naging posible lang ang lahat dahil sa magic niya. Binaliwala iyon ni Aston at sinabing ang gold coin na iyon ang huling kabayaran niya at binalaan siyang huwag na huwag sasabihin kanino man na naging bahagi siya ng grupo. Samantala, may isang lalaking nagtangkang dukutin si Lily. Sinipa niya ito at sinubukang tumakas pero tinamaan siya ng pana sa binti at napabagsak sa lupa. Sinubukan siyang dakmain ng lalaki pero kinagat niya ito kaya nauwi sa pagsaksak sa kanya. Dumating si Zenos at tinanong kung ano ang nangyayari, pero sinabi ng mga lalaki na wala siyang pakialam dahil pag-aari nila si Lily. Agad siyang naglabas ng gold coin at binili si Lily. Iniisip ni Lily na malapit na siyang mamatay pero nagulat siya nang agad siyang pagalingin ni Zenos. Akala niya sikat na healer si Zenos pero sinabi nitong wala pa nga siyang lisensya. Nahiya si Lily dahil ginastos nito ang pera para iligtas siya. Pero sinabi ni Zenos na huwag na niyang alalahanin yon. Tinanong niya kung saan ang bahay ni Lily pero sinabi nitong wala siyang matutuluyan. Dinala siya ni Zenos sa isang kainan, binilhan ng damit at pinakain. Nagtaka si Lily kung bakit hindi kumakain si Zenos at sinabi nitong hindi siya gutom kahit ang totoo ay wala na siyang pera. Dumating ng isang lalaking nagngangalang Zan na sugatan. Agad siyang ginamo ni Zenos na ikinagulat nito. Bilang pasasalamat, binigyan siya ni Zan ng pera at doon naisip ni Zenos na magbukas ng sariling klinika. Gusto ni Lily na tumulong pero alam ni Zenos na ilegal ang magpatakbo ng klinika ng walang lisensya kaya ayaw niya itong madamay. Pero ipinaalala ni Lily na binili siya ni Zenos kaya susunod siya rito saan man ito magpunta. Dahil sa determinasyon niya, pumayag si Zenos na manatili siya pansamantala hanggang makahanap siya ng ligtas na lugar. Pagkatapos, pumunta sila sa isang abandonadong bahay. Nagtaka si Lily kung bakit doon at ipinaliwanag ni Zenos na hindi siya pwedeng magbukas ng klinika sa bayan dahil wala siyang lisensya. Natakot si Lily pumasok dahil may narinig siyang tungkol sa mga wraith na kayang pumatay ng tao sa isang hawak lang. Matapos inspeksyonin ang lugar, nakita ni Zenos na perpekto ito para sa kanyang klinika. Biglang nagpakita si Camila sa harap nila na ikinagulat ni Lily. Sumugod ito sa kanila, pero pinigilan ni Zenos gamit ang kanyang spell at sinabi na nakapatay na siya ng daan-daang wraith noon. Humingi siya ng paumanhin kay Camila sa pag-abala at nangakong hindi siya manggugulo kung papayagan siyang gamitin ang lugar para sa klinika. Nagalit si Camila at muling umatake, pero hindi man lang siya makalapit kay Zenos. Hindi siya makapaniwala sa lakas nito, kaya tumawag siya ng mga minions, pero agad din itong natalo ni Zenos. Nagtanong si Camila kung sino siya at sinabi ni Zenos na isa lang siyang healer na walang lisensya. Humingi siya ng isang silid para gawing klinika kaya pinayagan siya ni Camila na gamitin ang unang palapag. Nilinis nila ang buong lugar at tinanong ni Lily kung kailangan ba nilang mag-advertise. Pero sinabi ni Zenos na kapag ginawa nila yon, mapapansin sila ng Royal Medical Institute. Naisip ni Lily na kung wala silang gagawin, wala silang magiging pasyente. Biglang dumating si Zan. Lumalabas na inaasahan siya ni Zenos dahil alam niyang ang ganitong sugat ay hindi nakukuha ng ordinaryong tao, kaya hindi siya pwedeng pumunta sa normal na klinika. Pinakiusapan niya si Zenos na tingnan ng kapatid niyang si Sofia. Ipinakita nito ang sugat niya at napansin ni Zenos na tinamaan ito ng magic gun na may lason. Tinanong ni Sofia kung kaya ba siyang pagalingin, pero sinabi ni Zenos na ang pinakamainam na paraan ay putulin ang braso niya bago kumalat ang lason. Humingi siya ng 1,000,000 coins para sa operasyon. Ipinakilala ni Sofia ang sarili niya at tinanong kung hindi ba niya bababaan ang presyo. Doon nalaman ni Zenos na isa siyang leader ng mga lizard people sa slums at kilala sa pagnanakaw sa mga tiwaling mga ngalakal para ibalik ang pera sa kanyang mga tauhan.
Hinamon niya si Zenos na ipaliwanag kung bakit ganoon kalaki ang bayad. Sinabi ni Zenos na kasama na roon ang muling pagpapatubo ng kanyang braso na isang napakahirap gawin. Dahil nasamantala na siya noon, hindi na siya nagtatrabaho ng libre. Wala siyang pakialam kung sino si Sofia, sisingilin niya ito base sa hirap ng trabaho. Hindi makapaniwala si Sofia dahil hindi kayang gawin iyon ng normal na healer. Habang ginagawa ni Zenos ang operasyon, pinutol niya ang braso gamit ang scalpel at ginamit ang regeneration spell para patubuin itong muli. Namangha si Sofia sa kanyang kakayahan, habang si Zan naman ay nagulat nang makita ang ulo ni Camila na sumisilip mula sa kisame. Pero tiniyak ni Zenos na wala itong masamang intensyon. Pagkatapos, naghanda si Lily ng tsaa. Nagtaka si Zenos kung bakit 3 ang tasa, at sinabi ni Lily na para iyon kay Camila. Masaya si Lily dahil dama-dami ang pasyente nila, lalo na mula sa mga lizard people. Pero napansin niyang lagi silang sugatan. Ipinaliwanag ni Zenos na may 3 pangunahing gang sa slums na palaging naglalaban. Biglang dumating si Linga at ipinakilalang siya ang leader ng Wolf Beast Skin Gang. Sinabi ni Zenos na sarado na ang Clean Ika pero titingnan pa rin niya kung may malubhang sugatan. Pero sinabi ni Linga na siya ang susunod na masasaktan. Nagulat siya dahil kahit gaano niya bugbugin ang grupo ni Sofia, palagi silang gumagaling at nalaman niyang si Zenos ang dahilan. Sinubukan niyang umatake gamit ang palakol pero nabasag ito sa barrier ni Zenos. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake. Pero wala ring epekto. Kaya sinubukan nilang sirain ang Clean Ika. Nagulat sila nang biglang lumitaw si Camila sa harap nila. Handa na itong lipulin silang lahat pero pinakalma siya ni Zenos. Sinabi niyang ang treatment room ay para sa pagligtas ng buhay kaya hindi siya papayag na may mamatay doon. Nagulat si Linga na sumunod si Camila kay Zenos kaya inakala niyang siya ang amo nito. Agad silang humingi ng tawad. Sinubukan ni Zenos na itama iyon pero hindi sila nakikinig sa kanya. Doon niya napagtanto na hindi nila naiintindihan ang wika ng mga tao. Kinabukasan, may isang orc na dumating sa Clean Ika. Nalaman natin na tauhan siya ni Lo. Inaasahan na ito ni Zenos dahil nakaharap na niya ang mga lizard men at werewolves, kaya alam niyang susunod na rin ang mga orc. Tinanong niya ang orc kung maayos bang kausap si Lo. Sinabi nitong matalino si Lo kaya umasa si Zenos na tama siya. Naisip niya kung paano araw-araw nag-iiwan si Sofia ng mamahaling regalo habang si Linga naman ay nagpapatayo ng isang malaking gusali sa tabi niya bilang kabayaran sa ginawa nito. Umaasa siyang hindi gagawa si Lo ng ganoon. Tinanong niya kung bakit hindi kasama si Lo at sinabi ng orc na hindi ito makagalaw. Agad siyang pumunta kay Lo at tinanong kung paano nito siya nakilala. Sinabi ni Lo na sikat na siya sa slums. Tinanong siya ni Lo kung bakit hindi siya makaalis sa kinauupuan niya. Sinuri ni Zenos ang katawan nito at nakita ang isang mana stone sa loob ng tiyan niya. Ipinaliwanag ni Lo na sa isabog ito kapag gumalaw siya. Nagtaka si Zenos kung may naglagay nito sa pagkain niya pero sinabi ni Lo na napagkamala niya itong rice ball at kinain niya. Nagdesisyon si Zenos na umalis, sinasabing kusa rin itong lalabas pero sinabi ni Lo na wala nang sapat na oras bago ito sumabog. Hindi raw siya nag-aalala para sa sarili niya kundi sa mga tauhan niyang handang mamatay kasama niya. Ibinigay niya kay Zenos ang susi ng kanilang kayamanan bilang kapalit dahil narinig niyang ginagamot nito ang mga bata ng libre. Pero agad na binuksan ni Zenos ang tiyan niya gamit ang scalpel at kinuha ang mana stone. Binalaan siya ni Lo na malapit na itong sumabog pero nagulat siya nang kontrolin ni Zenos ang pagsabog gamit ang kanyang kamay. Namangha siya dahil kung hinayaan siya ni Zenos na mamatay, makukuha nito ang lahat ng kayamanan nila pero hindi iyon ang pinili nito. Sinabi ni Lo na interesado siya kay Zenos at inalok siyang bigyan ng proteksyon ang Clean Ika pero tumanggi si Zenos at hiniling na huwag silang makialam. Pagbalik niya, nakita niyang malungkot si Lily. Sinabi nitong dahil madalas na bumibisita ang ibang mga babae kay Zenos. Hindi maintindihan ni Zenos kung bakit pumupunta ang mga ito kahit hindi naman sila sugatan kaya inisip niyang baka nababagot lang ang mga ito. Pero sinabi ni Camila na may gusto ang mga ito kay Zenos at baka pa raw magdigmaan dahil sa kanya. Nababahala si Lily dahil pakiramdam niya hindi siya kasing ganda ng iba pero sinabi ni Camila na ang lahat ng umiibig ay maganda. Hindi makapaniwala si Zenos na mag-aaway ang mga ito dahil sa kanya, pero nagulat siya nang dumating ang bawat grupo at humingi ng suporta niya dahil magdedeklara raw sila ng digmaan laban sa isa't isa. Habang magsisimula na ang labanan, dumating sina Zenos at Lily sa battlefield. Sa halip na pigilan sila, sinabi lang ni Zenos na lumaban sila hanggat gusto nila. Natuwa ang lahat dahil parang pinayagan sila. Iminungkahi ni Sofia na kung sino ang mananalo ang siyang makakakuha kay Zenos at pumayag ang lahat. Nagsimula ang laban, agad umatake si Sofia gamit ang kanyang mga kutsilyo pero naiwasan ito ni Linga.
Sumugod si Lo, pero nakaiwas si Sofia kaya nabangga ni Lo ang iba. Nagpatuloy ang laban buong araw pero napansin nilang walang natutamba. Doon ibinunyag ni Zenos na siya ang patuloy na nagpapagaling sa kanila. Sinabi niyang pwede silang maglaban hanggat gusto nila pero patuloy niya silang gagamutin dahil mga pasyente niya sila at inaasahan niyang babayaran siya. Napagtanto nila na walang mananalo kaya nagdesisyon silang itigil ang digmaan. Tinanong ni Lily si Zenos kung bakit niya pinigilan ang laban. Sinabi nito na ayon sa kanyang mentor, ang isang healer ay pangatlong antas kung nagpapagaling lang ng sugat, pangalawa kung kayang ibalik sa normal ang tao, at pinakamataas kung kayang gawing mas maayos ang mundo. Gusto niyang pagandahin ang kalagayan sa slums, pero alam din niyang kailangan manatili ang tatlong grupo dahil yon ang nagbibigay sa kanya ng mga pasyente. Alam ni Lily na hindi ito totoo dahil kung magkakasundo ang lahat, mas kaunti ang masasaktan. Sinabi ni Lily na gusto niya si Zenos at sinabi rin nitong gusto niya si Lily pero alam ni Lily na hindi nito naiintindihan ang tunay niyang nararamdaman. Tinanong niya kung sisingilin ba talaga niya ang mga ito at sinabi ni Zenos na kailangan niyang bayaran dahil hindi madali ang ginawa niya. Samantala, isang babae na nagngangalang Krishna ang nakipagkita sa kanyang division commander. Sinabi nito na may balita na natapos na ang digmaan sa pagitan ng tatlong demi-human gangs. Hindi makapaniwala si Krishna dahil matagal na silang naglalaban. Pero sinabi ng commander na hindi nila ito pwedeng balewalain dahil posibleng totoo. Ipinaliwanag niya na umuunlad ang kaharian dahil sa sistema kung saan ang mayayaman ay inilalabas ang galit sa mahihirap at ang mahihirap naman ay naglalaban-laban. Pero kung magsasama-sama ang mga ito, magiging banta sila sa mga mamamayan. Hindi pa rin kumbinsido si Krishna, kaya sinabi ng commander na may usap-usapan na may isang taong namamagitan sa kanila. Pero para kay Krishna, mas hindi ka panipaniwala iyon dahil mahirap pagsamahin ng mga leader ng slums. Gayunpaman, inutusan siya na imbestigahan ito at hanapin kung sino ang nasa likod ng kapayapaan. Sa klinika, napabahing si Zenos. Nag-alok si Nalo at Lingga na painitin siya gamit ang kanilang katawan. Kaya nag-alala si Lily at nagmadaling umalis para gumawa ng tsaa. Sinabihan sila ni Zenos na manahimik habang ginagamot niya si Sofia. Sinabi nito na nasugatan siya habang nagtatrabaho at inamin niyang target niya ang mga espesyal na tao para nakawan. Pero mahigpit na siyang binabantayan ng Royal Order of Knights kaya nasugatan siya habang nakikipaglaban. Nagtaka si Zenos kung ang mga sugat ni na Sofia at Zan ay galing din sa mga Royal Knights. Ikinwento nila ang tungkol kay Krishna na siyang tumama kay Zan gamit ang magic gun. Sinabi ni Camila na magiging problema kung mapansin sila ng babaeng iyon dahil maraming delikadong tao sa klinika. Pero naniniwala si Zenos na hindi siya papansinin ng Royal Knights. Tinanong ni Lily kung ano ang gusto niyang kainin para sa tanghalian pero agad nagsabi ng kanika nilang gusto ang iba kaya hindi na nakapagsalita si Zenos habang kumakain sila. Nagpa siya si Camila na magpahinga pero pinaalalahanan niya si Zenos na siya lang ang kayang magpanatili ng kaayusan sa pagitan ng mga leader ng slum sa buong kabisera. Samantala, dumating si Krishna sa slums at nagulat nang makitang magkakasamang namumuhay ang iba't ibang lahi. Tinanong niya ang isang lizardman kung bakit hindi sila naglalaban pero tumanggi itong sumagot at aalis na sana. Biglang naglabas ng baril si Krishna at nang makita ng lizardman si Sofia na dumadaan, sumigaw ito para humingi ng tulong. Agad umatras si Krishna pero nagulat siya nang makita na tuluyang gumaling ang braso ni Sofia. Habang tumatakbo palayo, naligaw si Krishna at napunta sa klinika. Humingi siya ng direksyon kay Zenos pero nang makita niya si Lily, bigla niyang pinaputukan si Zenos ng usok. Ibinunyag ni Krishna na may mas malaki siyang kaso na iniimbestigahan, kabilang ang pagdukot sa mga bata, at pinaghihinalaan niyang si Zenos ang may kagagawan. Pero sinabi ni Lily na si Zenos ang nagligtas sa kanya. Kaya napagtanto ni Krishna na nagkamali siya at agad siyang humingi ng paumanhin. Akala niya matagal mawawala ng malay si Zenos matapos tamaan ng bala, pero nagulat siya nang makita na ayos lang ito. Sinabi ni Zenos na gumamit siya ng defensive magic pero ayon kay Krishna, hindi iyon sapat para mapigilan ang kanyang baril. Naisip niya na baka isa itong Grand Sorcerer na nagpakadalubhasa sa depensa. Itinanggi ito ni Zenos pero naniwala si Krishna na iyon lang ang paliwanag. Idinagdag pa niya na walang makakalusot sa mata ng Vice Commander ng Royal Knights. At doon nila napagtanto kung sino siya. Naglagay si Zenos ng signal para walang ibang pumasok sa klinika habang ikinukwento ni Krishna kung bakit siya naroon. Hinahanap niya ang isang taong nagpatigil sa digmaan ng tatlong grupo. Nagtaka si Zenos kung bakit niya sinasabi ang impormasyong iyon at ipinaliwanag ni Krishna na kailangan niya ng kooperasyon. Sinabi ni Zenos na hindi siya pumayag tumulong pero iginiit ni Krishna na tungkulin ang bawat mamamayan na tumulong sa Royal Knights.
Ibinunyag niya na ang hinahanap niya ay ang mediator na nagpatigil sa labanan. Nagulat si Zenos. Ayon kay Krishna, walang sino man sa slums ang nagbibigay ng impormasyon. Iniisip niyang ang mediator ay isang taong bihasa sa pagkontrol ng iba at posibleng mapanganib. Pero sinabi ni Zenos na baka gusto lang nitong manatiling tahimik. Tinanong siya kung kilala niya ito, pero sinabi niyang pakiramdam lang niya iyon. Sinabi ni Krishna na maaaring maging banta sa kaharian ng mediator, pero sinabi ni Lily na ayaw lang nitong may nasasaktan. Dahil dito, hinala ni Krishna na may alam si Lily. Pinayuhan ni Zenos si Krishna na umalis dahil may mahalaga itong misyon, pero nang makita nitong may bakanteng hig-on, nagpa siya itong manatili muna. Naghanda si Lily ng tsaa, pero napaso si Krishna. Umupo si Lily sa kondongan ni Zenos at pinapalo ang ulo nito. Naging invisible si Camila at bumulong kay Zenos na nagseselo si Lily kaya ipinapakita nito kung gaano sila kalapit. Sinubukan ni Lily na pagselusan si Krishna, pero nang makita niyang walang epekto, ginamit niya ang itinuro ni Camila, hinawakan niya ang mukha ni Zenos at sinabing hindi niya ito patutulugin, pero agad din siyang nakatulog. Pagkatapos, tinanong ni Krishna si Zenos kung kayang ibalik ng isang master healer ang naputol na braso. Para sa kanya, imposible yon maliban sa mga saint o top-level healer. Nagtaka si Zenos kung bakit niya ito tinatanong at sinabi ni Krishna na siya ang nakasugat sa braso ni Sofia. Pero ngayon ay tuluyan na itong gumaling. Tinanong ni Zenos kung bakit galit siya sa mga tao sa slums. Ibinunyag ni Krishna na doon pinatay ang kanyang ina. Araw-araw daw itong nagbibigay ng pagkain sa mga tao, pero pinatay ito para nakawin ang wedding ring nito at walang tumulong. Dahil dito, nagpa siya si Krishna na maging isang bayani na nagbibigay ng hustisya. Siya ang pinakabatang vice commander sa kasaysayan ng Royal Knights at tinawag siyang Iron Rose. Iniisip ng iba na dahil ito sa dedikasyon niya sa tungkulin. Pero para sa kanya, dahil iyon sa mukha niyang hindi na marunong ngumiti mula nang mamatay ang kanyang ina. Pag-alis ni Krishna, sinabi ni Camila kay Zenos na huwag siyang masyadong pansinin dahil hindi kakaiba ang kwento nito at mas marami pa siyang nakitang mas malala sa loob ng 300 taon niyang pamumuhay. Tinanggal ni Zenos ang signal na pumipigil sa pagpasok ng iba at dumating si Sofia para magpagamot. Pero biglang bumalik si Krishna at pareho silang naglabas ng sandata. Sinabi ni Lily na naligaw lang si Sofia at napunta roon, pero tinanong ni Krishna kung ano ang nangyari sa braso nito. Iniisip niyang ang mediator ang nagpagaling dito at sinasabing pinagsasama-sama nito ang mga kriminal sa slums para takutin ang mga inosente. Pero sinabi ni Sofia na may masasamang tao sa kahit saan. At ibinunyag niya na ang human trafficking ring ay pinapatakbo ng isang aristokratang nagngangalang Calendar. Hindi makapaniwala si Krishna dahil kilala ito sa pagtulong sa mga ulila. Sinabi ni Sofia na madaling malinlang si Krishna dahil sa ibabaw lang siya tumitingin. Dagdag pa niya, hindi tumitingin sa panlabas ang mediator at gagamutin pa nito si Krishna kahit kalaban niya ito. Ibinunyag ni Zenos na siya ang mediator pero tumanggi si Krishna na maniwala dahil sa tingin niya hindi siya master healer at mas nakatuon nito sa depensa. Sinubukan niyang kumbinsihin si Krishna pero hindi ito naniwala at sinabing kakampi siya ng mga demi-human. Umalis si Krishna para maghanap ng bagong base. Pagkatapos, nakipagkita si Krishna kay Calendar at sinabi na may grupo ng mga magnanakaw sa lugar, kaya kailangan niyang suriin ang seguridad ng mansyon nito. Ipinakita ni Calendar ang paligid at inisip ni Krishna na nasasayang lang ang oras niya dahil walang kainahinala. Humingi siya ng pahintulot na gumamit ng banyo habang patuloy na nagmamasid. Napansin niya na sobra ang seguridad para sa isang tulad ni Calendar. Nakita niya ang isang balon at sinilip ito at doon niya nadiskubre ang isang grupo ng mga batang bihag. Sinabi niya sa mga ito na isa siyang bayani at ililigtas niya sila pero bigla siyang binaril ni Calendar mula sa likod. Sinabi nito na hindi siya dapat nakikialam sa mga gawain niya at naghanda na siyang patayin si Krishna. Sa sandaling iyon, dumating sina Zenos at Sofia. Kilala ni Calendar si Sofia at iniisip niyang walang magmamalasakit kung barilin niya ito pero sa halip si Zenos ang pinutukan niya. Natawa si Calendar dahil akala niya patay na si Zenos. Pero nang mawala ang alikabok nagulat si Calendar nang makita na ayos lang si Zenos. Paulit-ulit niya itong pinaputukan pero naprotektahan siya ng kanyang shield. Nang subukan ni Calendar na kunin ang isa pa niyang baril, nahulog ito at nadapa siya. Pinulot ni Zenos ang baril at itinutok sa kanya. Nakiusap si Calendar na patawarin siya pero tumanggi si Zenos. Sinubukan nitong humingi ng tawad kay Krishna pero sinabi ni Zenos na sa mga bata siya dapat humingi ng paumanhin. Pagkatapos, binaril niya si Calendar. Nagtaka si Krishna kung patay na ba ito, pero sinabi ni Zenos na naka-on ang limiter kaya malamang buhay pa. Sinabi ni Krishna na huli na para iligtas siya, kaya dapat i-report na lang sa Royal Knights ang nangyari.
Pero nagulat siya nang pagalingin ni Zenos ang kanyang mga sugat at ibalik pa ang kanyang braso. Doon niya napagtanto na si Zenos nga ang mediator. Para sa kanya, ang isang bayani ay isang perpektong tao tulad niya, pero sinabi ni Zenos na walang perpekto. Sinabi rin niya na bayani pa rin si Krishna sa paningin ng mga bata. Naalala ni Krishna ang kanyang ina. Akala niya dati ay biktima lamang ito, pero naisip niyang masaya talaga ito habang tumutulong sa mga bata sa slums. Napaluha siya at tinanggap na kahit may kahinaan ng kanyang ina, isa pa rin itong bayani. Matapos nilang iligtas ang mga bata, nagpasya sina Zenos at Sofia na umalis dahil paparating na ang Royal Knights. Pinigilan sila ni Krishna at tinanong kung bakit siya iniligtas. Sinabi ni Zenos na kailangan pa nitong bayaran ang paggamit sa kama niya at isinama pa niya ang bayad sa pagpapagaling. Natawa si Krishna sa sagot niya. Bumalik ang kwento sa nakaraan noong unang makita ni Aston si Zenos sa kalye at inalok siyang sumama sa kanyang grupo. Akala ni Zenos na hindi pwedeng maging adventurer ang mga galing sa slums, pero sinabi ni Aston na hindi mahalaga ang pinanggalingan kung may kakayahan. Tinanong niya si Zenos kung ano ang kaya nitong gawin, at sinabi nitong marunong siya ng healing magic. Hindi naniwala si Aston, pero isinama pa rin niya ito dahil naghahanap lang siya ng taong mapapakinabangan. Makikita si Aston na lumalaban sa isang lobo. Palihim siyang ginagamot ni Zenos, kaya nagawa niyang patayin ito. Pero inisip pa rin ni Aston na wala siyang silbi. Pagkatapos siyang paalisin, nagpatuloy si Aston kasama ang grupo para tapusin ang isang misyon mula sa isang noble na si Fennel. Plano nilang tapusin agad ito para makabalik sa pag-inom. Nakaharap nila ang isang grupo ng mga magical creatures. Inutusan ni Aston si Guile na gamitin ng defensive magic. Sumugod siya, pero napaso ang braso niya. Napansin niyang may kasamahan silang muntik ng makain, kaya inutusan niya ang mage na si Anders na umatake, pero natakot ito at walang nagawa. Naisip ni Aston na tanggalin na rin si Anders. Sinigawan niya si Guile na bilasan ng depensa, pero sinabi nitong ginagamit na niya iyon kahit parang walang epekto. Napilitan silang umatras. Galit na galit si Aston dahil nahihirapan sila sa rank B monsters, pero sinabi ni Anders na wala rin naman siyang nagawa. Naisip ni Guile kung si Zenos ba talaga ang nagpapagaling sa kanila noon, pero sinabi ni Aston na imposible iyon. Kahit ganoon, kailangan pa rin nila ng healer kaya kumuha sila ng isang babae na nagngangalang Human. Nagtaka ito kung bakit kailangan pa siya, gayong kilala ang grupo sa paglabas sa mga misyon na walang kahit anong sugat. Sinabi ni Aston na maraming nangyari. Tinanong nila ang kalagayan ng kasamahan nilang muntik makain, at sinabi ni Human na mabubuhay ito pero hindi na makakapagpatuloy bilang adventurer. Sinabi ni Aston na hindi mahalaga iyon dahil hindi naman ito sapat na malakas. Pagpasok nila muli sa kuweba, agad silang inatake ng mga halimaw gamit ang fireballs at tinamaan si Anders. Sinabi ni Human na mamamatay ito kung hindi agad maagapan ng tunay na healer, kaya umatras na naman sila. Sinigawan ni Aston si Guile, iniisip na hindi nito ginagamit ang depensa, pero sinabi ni Human na kung wala ang magic nito, patay na sana si Anders. Inutusan niya si Human na pagalingin ito, pero sinabi nitong kailangan itong dalhin sa ospital dahil kahit high-level healers ay mahihirapan sa ganitong sitwasyon. Nagsimulang magduda si Aston kung si Zenos nga ba ang nagpapagaling sa kanila noon dahil simula nang umalis ito ay puro sila sugatan. Pero pinilit niyang paniwalaan na hindi iyon posible. Pagkatapos, nagpadala ng liham ang butler ni Fennel kay Aston na nagsasabing huwag na siyang magpakita muli. Kung sinabi lang daw nila na hindi nila kaya ang misyon, nakapaghanda sana si Fennel para sa kaarawan ng kanyang anak. Pero dahil nabigo si Aston, wala itong naibigay. Sinubukan niyang isisi kay Zenos ang lahat. Pero naalala niyang hindi niya kailanman ipinakilala si Zenos bilang miyembro ng grupo. Nakiusap siya sa butler na bigyan pa siya ng pagkakataon at nangakong kukuha sila ng bagong miyembro. Pero sinabi ni Guile na masamang ideya yon dahil wala silang plano. Sinabi ni Aston na babawiin na lang nila si Zenos. Pumunta sila sa slums. Nagtaka si Guile kung paano nila hahanapin si Zenos at sinabi ni Aston na hihingi siya ng tulong sa tatlong leader ng demi-humans. Una siyang pumunta kay Sofia. Pero natawa ito nang malaman na siya ang nagpaalis kay Zenos. Sinabi nitong umuwi na siya dahil mas mahalaga ang ginagawa ni Zenos ngayon. Nagalit si Aston pero umatras dahil alam niyang hindi niya ito kayang talunin. Sumunod niyang pinuntahan sina Linga at Lo pero pareho lang ang sagot at tumanggi silang tumulong. Binalaan pa siya ni Lo na paparusahan siya ng mga orc kung guguluhin niya si Zenos. Inisip ni Aston na baka ibang tao ang tinutukoy nila pero nakita niya si Zenos kasama si Lily. Pinuntahan niya ito at nagulat si Zenos na makita siya. Sinabi ni Zenos na abala siya at aalis na sana pero pinigilan siya ni Aston at sinabing bumalik na siya sa grupo.
Tumanggi si Zenos. Sinabi niyang kung kailangan talaga, sasama siya sa isang misyon kapag may oras siya, pero may bayad. Sinabihan siya ni Aston na huwag magmataas dahil wala naman siyang lugar sa slums. Pero nagulat siya nang may mga taong lumapit kay Zenos at nagpasalamat dito. Pinaalala ni Aston na siya ang tumulong kay Zenos noon pero wala itong pakialam at umalis na lang. Dahil dito, nagalit si Aston at sinubukang umatake mula sa likod pero binaril siya ni Krishna. Nagtaka si Zenos kung bakit naroon si Krishna. Sinabi nitong hinahanap siya pero naligaw lang pala siya. Sinubukan niyang arestuhin si Aston pero sinisi nito si Guile at tumakas. At doon nagpatuloy ang pangyayari sa klinika. Nakipagkita si Zenos sa iba at ikinwento nila kung paano kinausap ni Aston ang bawat isa sa kanila. Dahil doon, nagpadala sila ng mga tauhan para sundan siya pero nawalan sila ng bakas nang tumakas ito. Inisip ni Lily na baka umuwi si Aston pero sinabi ni Sofia na posible rin itong pumunta sa Underground Guild dahil tumatanggap ito ng kahit anong trabaho basta tama ang bayad. Ayon kay Camila, mukhang gipit si Aston sa pera dahil hinahanap pa niya si Zenos kaya malabong makakuha siya ng serbisyo mula sa guild. Pero ibinunyag ni Sofia na may isang tao roon na tinatawag na guide na tumatanggap ng trabaho sa espesyal na kondisyon kahit walang bayad. Kinagabihan, napansin ni Lily na gising pa si Zenos kaya pinagtimpla niya ito ng tsaa at marahang hinaplos ang ulo nito tulad ng ginagawa ni Zenos sa kanya kapag siya ang inaantok. Pagkatapos makatulog ni Lily, tinanong ni Camila si Zenos kung nababagabag ba siya dahil sa muling pagkikita nila ni Aston. Sinabi ni Zenos na mabait si Camila dahil nag-aalala ito sa kanya. Tinanong siya kung paano siya natuto ng healing magic habang nasa slums at ibinunyag niya na nagsimula ang lahat ng subukan niyang buhayin ng isang bangkay, isang ipinagbabawal na uri ng magic. Ikinwento ni Camila na noong nabubuhay pa siya, gumagamit ang mga tao ng sorcery para gumawa ng golems, mga nilalang na walang pagod dahil hindi nakakaramdam ng sakit. Biglang yumanig ang lupa, kaya lumabas si Camila para tingnan ang nangyayari. Nagulat siya nang makita ang isang golem na sumisira sa slums. Lumabas na ang golem ay ginawa ng guide, ayon sa utos ng isang taong gustong saktan si Zenos. Para sa guide, perpektong pagkakataon din ito para subukan ng kanyang nilikha. Pumunta sina Zenos at Camila sa slums at dumating din ang tatlong leader. Ibinunyag nila na marami sa kanilang mga tauhan ang nasaktan dahil sa golem. Ipinaliwanag ni Zenos na isa itong artificial life form at matagal nang nawala ang kaalaman para gawin ito. Tinanong niya kung saan ito nanggaling at sinabi nilo na may orc na nakitang galing ito sa mas malalim na bahagi ng slums. Naisip ni Zenos na posibleng gawa ito ng underground guild pero hindi pa iyon ang dapat pagtuunan ng pansin. Inutusan niya ang lahat na tipunin ang mga sugatan sa isang lugar. Samantala, pinapanood ng guide ang golem mula sa malayo. Para sa kanya, maaari pa itong pagandahin pero naniniwala siyang sapat na ito para patayin si Zenos. Nais niyang makita kung paano kikilos si Zenos habang namamatay ang mga taong malapit dito. Patuloy na nagpapagaling si Zenos kahit naiinis dahil wala siyang bayad at nag-aalala rin siya kay Lily. Napansin ng guide na mahusay siyang healer pero alam nitong walang saysay iyon hanggat hindi nila napipigilan ang golem. Matapos gamutin ang lahat, umaasa si Zenos na kusang aalis ang golem. Pero sinabi ni Camila na hindi ito titigil hanggat hindi natutupad ang utos nito. Napansin din ni Camila na may mali, ang high purity magic stone na nagsisilbing core ng golem ay matatagpuan lamang sa pinakatimog na kontinente, kung saan dating naroon ang kastilyo ng Demon Lord. Dapat ay naubos na ang mga iyon noong Manfin Dwar at matagal nang nawala ang mga sistema para sa black magic. Bukod pa rito, mahirap makuha ang iba pang sangkap para gumawa ng golem, kaya hindi niya maintindihan kung sino ang may kagagawa nito. Sinabi ni Zenos na kailangan niya itong pigilan. Sumama ang iba at tinanong niya si Camila kung paano ito matatalo. Ipinaliwanag niya na kailangang sirain ang magic stone na nagsisilbing core nito. Inutusan ni Zenos ang iba na umatake habang susuportahan niya sila gamit ang kanyang magic. Inatake nila ang mga paa ng golem at napabagsak ito pero agad itong nag-regenerate. Tinamaan si Linga at tumilapon sa mga bahay pero dahil sa healing ni Zenos, hindi siya nasaktan. Napagtanto ni Zenos na kailangan niyang manatiling malapit sa kanila dahil humihina ang kanyang magic kapag lumalayo siya. Alam din niyang hindi niya kayang gumamit ng iba't ibang uri ng magic ng sabay-sabay kaya kailangan niyang piliin ang tamang spell sa bawat sitwasyon. Habang tumatagal ang laban, nakaisip ng plano si Zenos. Inutusan niya ulit ang iba na targetin ang mga paa ng golem. Pero habang ginagawa nila ito, nakita nilang babagsak ang golem sa isang bata. Sumugod si Zenos para iligtas ito pero biglang inayos ng golem ang galaw nito at iniiwasang madaganan ang bata.
Ikinagulat ito ni Camila dahil hindi dapat nagtataglay ng sariling kalooban ng isang golem. Sinuri ni Zenos ang katawan nito at natukoy na ang Magic Stone ay nasa kaliwang bahagi ng dibdib. Doon niya rin nakita na nasa loob nito si Aston. Samantala, ipinaliwanag ng guide na ang pinakamahusay na paraan para lumikha ng buhay ay pagsamahin ang tao at Magic Stone upang bumuo ng bagong core. Pinili niya si Aston dahil puno ito ng negatibong emosyon. Nais niyang makita kung paano tatapusin ni Zenos ang laban dahil ang tanging paraan para manalo ay patayin si Aston. Inutusan ni Zenos ang iba na umatras pero gusto pa rin nilang lumaban. Naalala niya ang sinabi ng kanyang guro na hindi dapat nasa frontline ang isang healer pero alam niyang siya lang ang makakatapos nito. Sa huli, nagtiwala ang lahat sa kanya at umatras. Habang mag-isa, napansin ni Zenos na kakaiba na iniligtas ni Aston ang bata kahit makasarili ito. Naalala niya ang sinabi ni Guile tungkol sa dahilan kung bakit obsesyonado si Aston sa kapangyarihan at pera. Ibinunyag na namatay ang kapatid ni Aston dahil wala siyang pambili ng gamot. Noon pa man, iniisip ni Zenos kung bakit alam ni Aston na wala siyang lugar sa mundo at ngayon naiintindihan niya na pareho lang sila. Muling umatake ang golem pero pinalaki ni Zenos ang kanyang scalpel, pinutol ang braso nito at binuksan ang dibdib. Nakita niya si Aston at sinabing iyon na ang huling pagkakataon na magkikita sila bago siya umatake. Nadismaya ang guide dahil akala niya hindi magdadalawang isip si Zenos na patayin si Aston. Pero nagulat siya nang makita na tinanggal ni Zenos ang Magic Stone mula sa katawan ni Aston habang sabay itong ginagamot. Hindi makapaniwala ang guide na kaya pa iyon ni Zenos, lalo na't kagagaling lang nitong magpagaling ng napakaraming tao at sumuporta pa sa laban-laban sa golem. Nagtaka si Aston kung bakit siya iniligtas ni Zenos. Ipinaliwanag ni Zenos na kailangan niya si Aston para malaman kung sino ang nasa likod ng lahat dahil balak niyang singilin ang mga ito sa lahat ng trabaho na ginawa niya. Idinagdag pa niya na kahit masama si Aston, ito pa rin ang kumuha sa kanya mula sa slums at nagbigay ng gold coin na naging dahilan para mailigtas niya si Lily at makapagbukas ng klinika. Pero ayon kay Zenos, ang pinakaimportanteng dahilan kung bakit niya ito iniligtas ay dahil iyon ang tungkulin niya bilang isang healer. Sinira ni Zenos ang Magic Stone at sinabi ni Aston na nasusuka siya dahil ngayon niya lang napagtanto kung gaano kagaling si Zenos. Naiintindihan na niya na naging matagumpay ang kanilang grupo dahil sa suporta nito. Naisip din niya kung pinaghihigantihan siya ni Zenos sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanya ng buhay kahit wala na siyang natira. Pero sinabi ni Zenos na hindi niya yun pinag-isipan ng ganoon kalalim. Humingi ng tawad si Aston sa lahat ng ginawa niya, pero pinatayo siya ni Zenos dahil ayaw niyang saktan ng isang taong nakaluhod na. Sinabi ni Zenos na dumating na ang pagkakataon niya para gumanti at matapos palakasin ang kanyang kamao gamit ang magic, isang suntok lang ay pinabagsak niya si Aston. Nang magising si Aston, inaresto siya ni Krishna at sinabi na ikinwento na ni Zenos ang lahat ng nangyari. Idinagdag pa niya na kinuha ni Zenos ang espada nito bilang bayad sa pinsalang nagawa niya. Doon napagtanto ni Aston na wala na siyang natira. Pero sinabi ni Krishna na iniwanan siya ni Zenos ng isang gold coin. Sinabi rin niya na ayaw na ni Zenos na makipagtrabaho sa kanya. Naalala ni Aston ang sandaling pinalayas niya si Zenos at doon niya pinagsisihan ang lahat. Nakita ng iba kung gaano kapagod si Zenos. Kahit sinabihan niya silang magpahinga, nagpasya pa rin silang tulungan siya at siguraduhing makakauwi siya ng maayos. Pagdating nila sa klinika, sinabi ni Camila na nadismaya siya dahil nabuhay si Zenos dahil inaasahan niyang magkakaroon na siya ng sarili niyang lugar. Pero sinabi ni Lily na sobrang nag-alala siya kaya halos lumulutang siya sa buong bahay. At napahiya si Camila. Sinabi ni Lily na nag-alala rin siya nang sabihin ni Camila ang sitwasyon pero naniniwala siyang babalik si Zenos. Masaya niyang sinalubong ito. Ibinunyag ni Krishna na inimbestigahan na nila ang pag-atake ng golem at nalaman nilang ang guide ang nasa likod nito. Sinabi ni Zenos na tatandaan niya iyon dahil kailangan pa nitong bayaran ang pinsalang nagawa nito. Sinabi ni Sofia na nagsaliksik din siya tungkol sa guide at nalaman niyang lagi itong mag-isa at kakasimula pa lang magtrabaho sa underground guild. Dagdag ni Krishna, tinakpan nito ang lahat ng bakas nito. Iniisip ng mga leader na babalik pa ito dahil malamang ay may susunod na plano na. Pinatigil sila ni Krishna sa haka-haka pero nagsimula silang makipagtalo sa kanya. Dahil dito, pinalabas sila ni Zenos sa klinika at sinabi na bawal mag-away sa loob nito. Napansin ni Lily na pagod si Zenos at yayayain sana niya itong pumunta sa hot spring. Pero biglang pumasok si Sofia at naunahan siya. Pumayag si Zenos at sinabi ni Sofia na inaabangan niya iyon. Pero isa-isang dumating ang iba at inanyayahan din siya. Sa huli, nagpa siya si Zenos na sumama sa kanilang lahat.
Nagtaka siya kung bakit sobrang hilig nila sa hot spring at tinanong si Lily kung ano sana ang sasabihin nito pero sinabi nitong kalimutan na lang. Sinabi ni Camila na natutuwa siyang makita ang mga babae na nag-aagawan kay Zenos. Idinagdag pa niya na matagal na rin siyang hindi nakakapunta sa hot spring. Kaya sasama rin siya. Makikita si Zenos sa panlalaking paliguan pero biglang pumasok si Sofia at sinabi na walang mang-iistorbo dahil naglagay siya ng karatulang nagsasabing nililinis ang lugar. Sinabi rin niya na hindi niya inaasahan na magkakasundo ang lahat at baka balang araw ay mabago ni Zenos ang mundo. Nagtaka si Zenos kung bakit ito lumalapit at ibinunyag ni Sofia na kinakausap lang siya para malihis ang atensyon niya habang sinusubukan siyang hawakan. Biglang pumasok si Linga at sinugod si Zenos. Pero pinigilan siya ni Sofia at nagsimula silang mag-agawan. Lumabas naman si Lo mula sa tubig at sumali sa gulo. Dumating din si Krishna at sinabing hindi dapat sila nasa panlalaking paliguan pero alam ng iba na nandito rin siya para kay Zenos kaya pinagsamahan nila siya. Nainis si Zenos dahil hindi siya makapag-relax at pinaalis niya silang lahat pabalik sa kanilang paliguan. Sa panig ng mga babae, naroon si Human at nagulat siya nang makita ang grupo. Nagtaka siya kung paano nagkasama-sama ang ganoong iba't ibang uri. Nagyabang si Lo tungkol sa kanyang katawan at nagselo si Lily dahil wala siyang kumpiyansa sa sarili dahil sa kanyang maliit na dibdib. Pero natuwa siya nang malaman na kapareho niya si Human. Sinabi ni Camila na hindi laging mas maganda ang mas malaki at baka mas gusto ni Zenos ang mas maliit. Nagtaka si Human kung bakit parang transparent si Camila. At nang mapagtanto niyang isa itong multo, sinubukan niya itong paalisin kaya agad itong lumipad palayo. Naisip ni Human na baka iniisip niya lang ang lahat nang makita niyang kalmado ang iba. Pagkatapos, sabay-sabay kumain si Zenos at ang mga babae pero napansin niyang wala si Krishna. Ipinaliwanag nito na ayaw niyang makita siyang kasama ang mga demi-human dahil isa siyang royal knight. Nakatulog si Lily at nakipag-usap si Zenos kay Camila. Sinabi niyang hindi niya na-enjoy ang pagkain dahil nalasing ang iba. Nagtaka siya kung paano nakarating si Camila doon kahit hindi ito dapat nasisikatin ng araw. Ibinunyag ni Camila na sinapian niya ang staff ni Lily dahil nakakabit siya rito. Tinanong ni Zenos kung pag-aari ba niya yon noong nabubuhay pa siya pero sinabi ni Camila na hindi na niya maalala. Napansin ni Zenos na ayaw nitong pag-usapan ang kanyang nakaraan. Kinabukasan, may narinig silang pagsabog. Tumakbo si Human sa kusina at nakita niyang napaso ang braso ng chef. Ginamo niya ito gamit ang kanyang kakayahan. Pero sinabi niyang first aid lang ang kaya niya at malamang hindi na magagamit ng lalaki ang braso nito. Biglang dumating si Zenos at napansin ang sugat. Sinabi ni Human na kailangan itong dalhin sa Royal Hospital para magamot ng advanced healers pero sinabi ni Zenos na hindi na iyon kailangan. Tinanong ni Lily kung ano ang nangyari at sinabi ni Zenos na aksidente lang sa kusina. Sinabi niyang kailangan na nilang umalis pero dahil nagustuhan niya ang pagkain noong nakaraang gabi, nagpasya siyang pagalingin ang lalaki ng libre. Sa isang iglap, tuluyang gumaling ang braso ng chef at hindi makapaniwala si Human sa nakita niya. Napagtanto ni Human na kakaiba talaga si Zenos kaya inireport niya ito sa kanyang superior na si Becker. Tinanong siya ni Becker kung may naaalala pa ba siya tungkol kay Zenos at inilarawan niya ang itsura nito. Dahil dito, nagpasya si Becker na hanapin siya, iniisip na malamang ay nasa slums ito dahil wala itong opisyal na rehistro. Pagkaraan, dumating si Becker sa klinika. Napansin ng isang demi-human na tila nasa masamang kalagayan ito. Sinuri ni Zenos ang kanyang baga at nalaman niyang may sakit itong red lung, isang nakamamatay na sakit na pumatay na ng maraming tao noon. Agad niyang pina-address ang lahat dahil nakakahawa ito. Pero nagtaka siya kung bakit nagkaroon si Becker nito gayong matagal na itong napuksa dahil sa lunas. Humanga si Becker sa diagnosis ni Zenos at nagpakilala bilang isang elite healer mula sa Royal Hospital. Ngunit nagduda si Zenos kung totoo ngang may red lung siya. Sumali si Human sa usapan at sinabing naging pabaya si Becker dahil sinadya nitong magkasakit para makilala si Zenos. Ibinunyag ni Becker na uminom siya ng gamot na siya mismo ang gumawa na nagbibigay ng sintomas sa katulad ng red lung pero tiniyak niyang hindi siya mamamatay dahil may antidote na siya. Dagdag pa ni Human, si Becker ang nakaimbento ng lunas sa ilang sakit, kabilang na ang red lung, kaya nabigyan siya ng espesyal na ranggo bilang lead healer. Napansin ni Becker ang suot ni Zenos at tinanong ito tungkol sa kanyang coat. Sinabi ni Zenos na galing ito sa kanyang master. Tinanong din nila ang pangalan ng kanyang guro pero sinabi ni Zenos na hindi niya ito alam. Inanyayahan ni Becker si Zenos na magtrabaho sa Royal Hospital, sinasabing kailangan nila ang tulong nito para sa isang problema. Pero biglang dumating ang mga babae dahil nakita nila ang pulang bandila sa labas, isang senyales na may panganib. Napagtanto ni Zenos na si Camila ang naglagay nito.
Pinapaalis ng mga babae si Becker, pero binago nito ang kanyang paraan at inalok si Zenos na ituring ang trabaho bilang isang komisyon. Sa huli, pumayag si Zenos na makipagtulungan sa Royal Hospital. Kinwestiyon ni Sofia ang desisyong iyon, pero ipinaliwanag ni Zenos na kailangan niya silang kakampi. Naalala niya kung paano nila iniligtas ang maraming tao sa slum sa pamamagitan ng pamimigay ng luna sa Red Lung ng walang bayad, kaya napagtanto ng mga leader na mabubuti silang tao. Tinanong ni Zenos kung kilala ni Becker ang kanyang master, at nangako itong sasabihin ang lahat kapag pumunta siya sa Royal Hospital. Idinagdag pa nito na tutulungan niyang magkaroon ng tahimik na buhay si Zenos matapos nilang maresolba ang problema. Pagdating ni Zenos sa Royal Hospital, dinala siya ni Becker sa kanyang opisina at ipinaliwanag ang kanyang misyon. Kailangan niyang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga nawawalang tao. Ipinakilala rin siya bilang isang special research student para makapasok siya sa mga programa ng ospital. Ipinaliwanag ni Becker na magpapanggap si Zenos bilang isang healer na galing sa ibang bansa. Hindi rin niya kailangang mag-alala na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan dahil siya mismo, bilang elite healer, ang magpapatunay para sa kanya. Pagdating sa dorm, nagulat si Zenos nang makita si Lily. Ipinaliwanag ni Human na pinayagan itong manatili dahil bahagi ito ng kanyang pamilya. Sinabi ni Lily na asawa niya si Zenos, pero itinaman ni Human na kapatid ang nakalagay sa dokumento. Natuwa si Zenos na naroon si Lily dahil nag-aalala siyang iwan ito. Pag-alis ni Human, tinanong ni Lily si Zenos kung gusto ba siya nito, pero pinaalalahanan siya ni Zenos na dapat ay kumilos siya bilang kapatid. Nagtaka siya kung sino ang nagturo kay Lily ng ganoong pananalita, at umamin si Camila na siya ang may gawa. Binalaan ni Zenos si Camila na maraming healer sa Royal Hospital ang kayang magpaalis sa kanya, pero sinabi nitong hindi siya natatakot dahil hindi sila kasing lakas ni Zenos. Habang kumakain si Zenos kasama si Human, tinanong niya kung paano makakuha ng lisensya bilang healer. Ipinaliwanag ni Human na kailangan munang mag-aral ng ilang taon at pumasa sa healer exam. Kapag nakapasa, marami ng oportunidad sa trabaho, at maaari pang mag-rank up kapag nakilala na ang pangalan. Tinanong ni Zenos ang tungkol sa mga nawawalang tao, at ikinwento ni Human ang tungkol sa kanyang senior na si Fried, ang deputy head ng lab. Isa itong napakagaling na healer na tumulong kay Becker sa paggawa ng luna sa Red Lung. Gusto ni Zenos na mahanap si Fried, pero biglang dumating si Professor Goldran. Ipinakilala siya bilang isang Class 7 advanced healer at vice director ng Royal Hospital. Ipinaliwanag ni Human na ang sistema ng healing ay may 7 klase, at ang Class 7 ang pinakamataas bago maging elite healer. Napansin ni Zenos na maraming tao ang sumusunod kay Goldran, at ipinaliwanag ni Human na siya ang may pinakamalaking kapangyarihan ngayon dahil matanda na ang direktor at hindi na kayang gampanan ang tungkulin nito. Dagdag pa niya, mula nang maging vice director si Goldran, mas pinapabura na ng ospital ang mayayamang pasyente dahil gusto nitong isulong ang sariling agenda sa politika. May mga usap-usapan din na umangat siya sa ranggo dahil sa suporta ng mga maharlika. Gusto sanang iwasan ni Zenos si Goldran, pero sinabi ni Human na hindi niya ito maiiwasan dahil posibleng may kinalaman ito sa pagkawala ni Fried. Ibinunyag niyang hiniram ni Goldran si Fried mula sa lab ni Becker, at kahit pumayag si Fried dahil gusto niyang matuto, nawala ito makalipas ang 1 buwan. Tinanong ni Zenos kung paano siya lalapit kay Goldran, at sinabi ni Human na kailangan lang niyang magpakitang gilas sa klase para mapansin siya nito. Pero iniisip ni Zenos na hindi siya kapansin-pansin dahil wala naman siyang espesyal na katangian. Doon napagtanto ni Human na hindi alam ni Zenos kung gaano siya kagaling. Biglang dumating ang isang lalaki na nagngangalang Crescent at kinilala si Zenos bilang special research student. Binalaan niya ito na huwag mapahiya ang mga sumusuporta sa kanya. Ipinaliwanag ni Human na kaklase niya si Crescent pero naging mayabang ito matapos mapansin ng grupo ni Goldran. Sa isang flashback, makikitang sinusubukan ni Zenos na buhayin ang isang tao, pero pinigilan siya ng kanyang master at sinabing para lamang sa mga buhay ang kanyang kapangyarihan. Nagsanay siya kasama ang isang batang babae na si Veritra, at sinabi ng kanilang guro na umuunlad ang kanilang magic. Pero binalaan sila na huwag maging mayabang dahil ang simpleng pagpapagaling ng sugat ay ginagawa lamang ng mga third-rate healer. Naalala rin nila ang turo nito na ang second-rate healer ay kayang ganap na pagalingin ng isang tao. Ipinaliwanag ng kanilang master na ang mga first-rate healer ay hindi lang nagpapagaling ng sugat kundi kayang gawing mas mabuti ang mundo. Natutuwa siya dahil naaalala pa rin ng kanyang mga estudyante ang kanyang mga itinuro. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan habang dumedalo si Zenos sa isang lecture tungkol sa undead. Nalalaman na pamilyar na siya sa mga ito dahil nakalaban na niya ang mga undead nung isa pa siyang adventurer. Nang tanungin ng professor kung may katanungan ng mga estudyante, may nagtanong tungkol sa wraiths.
Ipinaliwanag ng professor na sila ang pinakamataas na uri ng undead pero kakaunti lang ang kaalaman ng mga healer tungkol sa kanila dahil napakabihira nila. Karamihan sa mga grupong nakaharap sa kanila ay Nolly-Paul, kaya payo niya sa lahat na tumakbo kapag may nakitang wraith, lalo na kung marunong itong magsalita dahil mas mapanganib ang mga iyon. Nagulat si Zenos sa narinig dahil si Camila ay nakakapagsalita. Tinanong ng professor kung may nakalaban na ba silang undead. Nagyabang si Crescent na natalo niya ang 30 multo at humanga ang lahat. Tinanong niya si Zenos kung may nagawa rin ba ito. Kahit alam ni Zenos na kaya niyang puksain ng 50 sa isang iglap, sinabi lang niya na kaya niyang talunin ang 30. Inakala ng lahat na nagbibiro siya. Hiningi ng professor ang paliwanag niya, kaya sinabi ni Zenos na ginamit niya ang kanyang healing spell para puksain ang mga multo sa isang underground labyrinth. Hindi ito pinaniwalaan ng professor dahil napakadelikado ng lugar na iyon at kahit ang mga gold class na grupo ay iniiwasan ito. Inakusahan siya ni Crescent na nagsisinungaling. Nagpatuloy ang susunod na lecture tungkol sa magic circles. Pinaguhit ang mga estudyante sa blackboard at ipinakita ni Crescent ang pinakamahusay niyang gawa na ikinabilib ng professor. Nais din niyang makita ang kay Zenos. Bagamat hindi gaanong bihasa si Zenos sa magic circles, naalala niya ang isang ipinakita ng kanyang master noon kaya iginuhit niya ito. Inakala ni Crescent na imbento lang iyon pero napagtanto ng professor na isa itong advanced regeneration spell na kayang magpatubo muli ng nawawalang bahagi ng katawan. Hindi makapaniwala ang professor at sinabi niyang halos imposibleng gamitin ito dahil sa sobrang dami ng mana na kailangan. Pero agad itong pinaganya ni Zenos. Para sa kanya, hindi naman ito gaanong kapaki-pakinabang dahil hindi niya kailangan ng ganoong spell para magpatubo ng nawawalang bahagi ng katawan. Pagkatapos nito, iniulat ng tauhan ni Goldran ang tungkol kay Zenos, kabilang na ang kakayahan nitong puksain ang maraming multo. May isa ring nagbalita na nagtipon ng mga undead sa graveyard. Nakita ito ni Goldran bilang pagkakataon para subukin si Zenos, kaya ipinadala niya ito roon. Nagtipon ng mga estudyante upang harapin ang mga undead. Ginamit nila ang kanilang healing spells para puksain ang mga multo, pero kalaunan ay napalibutan sila. Ginamit ni Zenos ang kanyang high heel para iligtas ang lahat at namangha si Human dahil napuksa niya ang lahat ng sabay-sabay. Pero inangkin ni Crescent ang tagumpay at inutusan ng lahat na i-report ito sa mga guro. Habang paalis na sila, biglang lumitaw ang Zombie King. Inutusan nila si Crescent na harapin ito, kaya natakot siya. Tumanggi sina Human at Zenos na tulungan siya. Sinabi ni Crescent na tatakbo na ang iba habang siya ang magpapaliban ng oras. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na spell pero walang epekto ito. Hirap na hirap siyang umiwas sa mga atake ng halimaw. Napagtanto ni Human na nagtipon ng mga multo dahil sa Zombie King dahil naaakit ang mga ito sa mas malalakas na undead. Naunawaan ni Zenos na nasa panganib si Crescent. Sinabi ni Human na huwag siyang tulungan dahil karapat-dapat lang iyon sa kanya pero alam ni Zenos na nag-aalala rin siya dahil hindi niya iniwan si Crescent. Nahuli ng halimaw si Crescent at handa na itong kainin habang nagmamakaawa siya. Sa sandaling iyon, ginamit ni Zenos ang kanyang mega heal at tuluyang winasak ang halimaw. Nagtaka si Crescent kung bakit siya iniligtas. Ipinaalala ni Human na humingi siya ng tulong. Napaisip si Zenos sa sinabi niya at napagtanto na si Camila ang dahilan kung bakit nagtipon ng mga undead. Pagbalik niya sa bahay, sinabi niya kay Camila na ito ang dahilan ng pagdami ng undead sa graveyard. Tinanong siya ni Camila kung paaalisin ba siya, pero sinabi ni Zenos na mas ligtas kung mananatili ito sa tabi niya dahil naaapektuhan nito ang paligid. Tinawag siya ni Camila na kakaiba dahil gusto niyang makasama ang isang wraith. Kinabukasan, pinuri ng sekretarya ni Goldran si Crescent sa umano'y paglipol ng undead. Inakala niyang hindi umabot sa inaasahan si Zenos, pero umamin si Crescent na si Zenos ang tunay na gumawa nito. Tinawag ni Becker si Zenos at sinabing nais siyang makausap ni Goldran. Ipinaliwanag niyang hindi basta-basta nakikipag-usap si Goldran dahil malaki ang impluensya nito sa Royal Hospital. Nagtaka si Zenos kung bakit mas may kapangyarihan si Goldran kaysa kay Becker kahit elite healer ito. Ipinaliwanag ni Becker na ang kanyang titulo ay hindi nagbibigay ng kapangyarihang politikal dahil nakuha niya ito sa pagdevelop ng medisina. Nang magkita sila, sinabi ni Goldran na malaki ang papel ng mga healer sa kasaysayan ng bansa at kaya nilang impluensyahan ng publiko, pero ang benepisyo ay napupunta sa ruling class. Inanyayahan niya si Zenos na sumali sa kanila sa hinaharap upang palakasin ang kanilang grupo. Ipinaliwanag din niya na hindi pantay-pantay ang halaga ng buhay at dapat mas bigyan ng prioridad ang mga maharlika sa ospital. Hiniling niyang ipakita ni Zenos ang kanyang magic circle. Iginuhit ito ni Zenos at humanga si Goldran sa husay nito kaya tinanggap siya sa kanyang lab. Kinabukasan, sumama si Zenos sa grupo ni Goldran habang umiikot sila sa ospital.
Sinabi ni Crescent na siya ang nagrekomenda kay Zenos sa lab dahil gusto niyang gamitin ito para umangat. Ipinaliwanag niya na sasamahan nila si Goldran sa pagbisita sa mga pasyente para makagawa ito ng magandang impresyon habang ginagamot ang mga maharlika. Lumapit si Zenos at nakita ang isang pasyenteng may pilay. Tinukoy ni Goldran na sprain lang ito at tinipon ng mana mula sa 3 estudyante para gamitin sa pagpapagaling. Bumalik si Zenos kay Crescent at tinanong ang tungkol sa spell. Ipinaliwanag ni Crescent na ito ay health transfer magic na gumagamit ng life force ng iba para mapabilis ang paggaling. Kailangan ni Goldran ng maraming donor para mabawasan ang epekto sa bawat isa. Napagtanto ni Zenos na ito ang dahilan kung bakit maraming kasama si Goldran. Dagdag pa ni Crescent, ginagawa rin ito ni Goldran para sa nalalapit na eleksyon dahil magre-retiro na ang kasalukuyang direktor na si Shart at nais niyang makuha ang posisyon. Naniniwala si Crescent na angat siya kung susunod siya kay Goldran. Samantala, tinanong ni Zenos ang tungkol kay Fried. Ibinunyag ni Crescent na nawala ito matapos imbitahan sa isang hapunan. Ipinaliwanag niya na ang mga iniimbitahan ni Goldran ay ang kanyang mga paborito at kadalasang nagkakaroon ng magandang kinabukasan. Pagkatapos, nag-report si Zenos kay Becker. Sinabi ni Becker na kailangan pa nila ng mas matibay na ebidensya, kaya iminungkahi niyang maging isa si Zenos sa mga paborito ni Goldran upang makapasok sa mga hapunan nito. Nangako rin siyang babayaran siya ng mas malaki kapag nagtagumpay siya. Dagdag pa ni Becker, nais ding malaman ni Zenos ang tungkol sa kanyang master. Nangako si Becker na sasabihin niya ang lahat ng alam niya, pero biglang may mga baryang nahulog sa sahig. Tinanong niya si Zenos kung alin ang pupulutin nito muna na para bang sinusubok kung naniniwala ba ito na pantay-pantay ang halaga ng lahat ng buhay. Biglang dumating si Human at naputol ang usapan. Naalala ni Becker na may meeting pa siya, kaya umalis na siya at iniwang umaasa kay Zenos. Samantala, palihim na pumasok si Lingga sa klinika ni Zenos, pero nadatnan niya si Sofia na nandoon din para maglinis. Bigla ring dumating si Lo at sinabi na pareho rin ang pakay niya, kaya nauwi sa sabay-sabay silang naglinis. Bumalik ang eksena kay Zenos habang ipinapakilala siya ni Crescent sa alagang hayop ni Goldran na si Milk. Inatasan siyang alagaan ito. Nabanggit ni Crescent na may meeting si Goldran kasama ang 7 maharlika at umaasa siyang balang araw ay magiging isa rin siya sa kanila, kaya todo ang pagsisikap niya para umangat. Napansin ni Zenos na tila mas inuuna ni Crescent ang posisyon kaysa sa mismong pagpapagaling. Ipinaliwanag ni Crescent na hindi sapat ang magic lang, kaya mas mahalaga ang pera at estado sa lipunan. Nakilala nila ang isang lasing na lalaki na si Bond na napansin na si Crescent ang muling nagbabantay kay Milk. Inamin ni Bond na hindi niya gusto ang ginagawa ni Crescent at binalaan siyang wala siyang mararating kung puro pagsipsip lang ang gagawin niya kay Goldran. Ipinaliwanag ni Crescent kay Zenos na si Bond ang unang sekretarya ni Goldran pero wala itong silbi sa grupo kaya hindi niya ito nirerespeto. Biglang naghagis si Bond ng bola at muntik nitong tamaan si Milk. Tumakbo si Milk at hinabol ni Crescent pero nasagasaan ito ng karwahe. Agad ginamit ni Crescent ang pinakamalakas niyang healing spell pero hindi ito umubra. Naisip niyang tapos na siya dahil hindi niya nailigtas ang paboritong alaga ni Goldran. Gumamit si Zenos ng simpleng healing spell at inakala ni Crescent na walang mangyayari dahil kailangan ng advanced magic. Pero laking gulat niya nang tuluyang gumaling si Milk. Ipinaliwanag ni Zenos na naayos na ang mga buto nito at makakalakad na ulit pero mas mabuting magpahinga muna. Pagkatapos nito, nakilala ni Zenos si Human na nag-aya sa kanyang maglakad. Dinala siya nito sa kagubatan at humingi ng paumanhin dahil nadamay siya sa sitwasyon. Pakiramdam niya ay kasalanan niya dahil hindi siya sapat na talented para mapansin ni Goldran, kaya si Zenos ang nadamay. Sinabi ni Zenos na ayos lang dahil babayaran naman siya ni Becker at nagpapasalamat pa siya dahil nabigyan siya ng pagkakataong makapasok sa ospital. Gusto rin niyang matuto pa tungkol sa kanyang master dahil pakiramdam niya ay may utang na loob siya rito. Ibinahagi ni Human na may utang na loob din siya kay Becker dahil naging mentor niya ito. Iniwan daw ito ng kasintahan dahil sa sobrang dedikasyon sa research, kaya siya na ngayon ang nag-aalaga rito. Nang tanungin ni Zenos ang relasyon nila, sinabi ni Human na tito niya si Becker. Aminado siyang hindi siya kasing talino nito at nakatuon lang siya sa research tungkol sa pag-iimbak ng gamot. Sa tingin niya ay boring ang ginagawa niya at sumang-ayon si Zenos, pero sinabi rin niyang kadalasan ang pinakamahalagang bagay ay ang mga mukhang simple at boring. Natuwa si Human sa sinabi niya at sinabi na kakaiba siyang tao. Biglang narinig nila ang boses ni Camila na nangaasar, kaya nalito si Human. Sinabi na lang ni Zenos na huwag na itong pansinin. Kinagabihan, bumalik sila sa ospital pero sinalubong sila ni Crescent na nagmamakaawa ng tulong.
May meeting si Goldran kay Lord Fennel na humiling na tingnan ang kakaibang sakit sa mukha ng kanyang anak na patuloy na lumalala. Tinukoy ni Goldran na ito ay odd face disease at sinabi ni Fennel na gusto niyang magamot ang anak. Alam ni Goldran na hindi ito magiging madali. Bagamat hindi ito nakamamatay, kailangan ng operasyon ang anak ni Fennel at nag-aalala siya na mag-iiwan ito ng peklat. Kung may sapat siyang donors para sa health transfer magic, kaya niya itong pagalingin ng walang operasyon. Pero ayaw ng pasyente na makita ng iba ang kanyang mukha, kaya dalawa lang ang pwede niyang isamang assistant. Nagpunta si Goldran kay Milk para magpahinga, pero nakasalubong niya si Bon na nagsabing nasagasaan ito. Nagalit si Goldran at inakusahan si Bon, pero sinabi nitong napagaling na ni Crescent. Nang makita niya si Milk, laking gulat niya dahil wala itong kahit anong sugat o peklat. Samantala, ipinaliwanag ni Crescent kay Zenos na siya ang inatas ang gamutin ang anak ni Fennel. Sinabihan siya ni Zenos na huwag magpanik at tinanong kung bakit hindi nalang putulin ang apektadong bahagi. Ipinaliwanag ni Crescent na malalim ang ugat ng sakit at mag-iiwan ito ng malaking peklat kaya natatakot siyang pumalpak. Iniisip ni Crescent na baka parusa ito dahil sa pag-angkin niya ng kredito pero ipinaliwanag niyang sinabi naman niya sa sekretarya na si Zenos ang tunay na nagpagaling kay Milk. Dumating si Lily na may dalang tsaa at napansin ni Crescent kung gaano siya ka-cute pero sinabi ni Lily na kay Zenos na siya. Dumating si Goldran sa mansyon ni Fennel at ipinaliwanag ng ama na ayaw lumabas ng anak niya dahil sa takot na magkaroon ng peklat. Umaasa siyang magagamot ito ni Goldran ng walang bakas. Pagdating nila sa silid, kinausap ni Fennel ang anak niya at pinayagan si Goldran na gamutin siya. Ipinaliwanag ni Goldran na kailangan ng operasyon pero tumanggi ang dalaga dahil iniisip niyang may masamang balak sila sa kanyang mukha. Sinubukan ni Crescent na kausapin siya at ipakilala ang sarili bilang assistant ni Goldran, umaasang mapapahanga siya, pero minata siya ng dalaga at sinabing wala siyang karapatang magsalita. Nalungkot si Crescent. Napagtanto ni Zenos na siya na ang susunod. Sinabi niya sa dalaga na okay lang kung ayaw niyang magpagamot dahil hindi naman ito nakamamatay, pero ang pinakamasamang mangyayari ay magmumukha siyang matanda at pangit. Pagkasabi nito, paalis na siya, pero nataranta ang dalaga at pinakinggan sila. Ipinaliwanag ni Goldran na totoo ang sinabi ni Zenos at kung hindi ito gagamutin ay lalala ang itsura nito sa loob ng 1 buwan. Pero natatakot pa rin ang dalaga sa operasyon dahil walang kasiguraduhan na walang peklat. Lumayo siya, pero kinausap siya ni Zenos at napansin ang kanyang mga alagang ibon. May isa itong sugatan, at sinabi ng dalaga na hindi na ito muling makakalipad, tulad niya na hindi na makakalabas ng bahay. Tinanong ni Zenos kung gusto ba niyang gumaling, pero pinatigil siya ng dalaga at tinanong kung sino siya. Sinabi ni Zenos na isa siyang healer at pasyente niya ito. Biglang nakalipad ang ibon, at doon napagtanto ng dalaga na totoo ang kakayahan niya. Ipinaliwanag ni Zenos na wala siyang pakialam kung sino ang pasyente niya dahil pantay-pantay ang lahat sa kanyang paningin. Trabaho niyang pagalingin sila. Tulad ng ibon, may pag-asa pa rin siyang gumaling. Sa huli, pumayag si Charlotte na sumailalim sa operasyon. Gumamit sila ng gamot ni Becker para patulugin siya habang si Fennel ay nagbili na alagaan ng kanyang anak. Dahil akala ni Goldran si Crescent ang nagpagaling kay Milk, siya ang pinili nitong magsagawa ng operasyon. Pero napansin ni Zenos na nanginginig ang mga kamay nito. Alam ni Goldran na mahirap ang operasyon, kaya sinabihan niya si Crescent na mag-focus habang hinihintay ang tamang oras para putulin ang ugat ng sakit. Sinuri ni Zenos ang katawan ni Charlotte at itinuro kay Crescent kung saan makikita ang mga ugat nito habang nangangakong tutulungan siya hanggang matapos ang operasyon.